Good day mga ka-agri. At nandito tayo ngayon sa lugar kung saan ipinakita natin noon yung itinanim ng rice transplanter, no? At ito ay RC160. Halos sa kasabayan ng ating pagsasabog ay yung pagtatanim ng transplanter. Ganito na ngayon ang itsura niya mga ka-agri. Yan, ang kapal ng bunga. Ito yung mga nasa demo farm namin at hindi ito ginamitan ng maraming pataba. Actually doon sa top dress na lang ito nilagyan at potassium lang ang idinagdag na nutrient. Tingnan mo naman ka-agri, oh, makapal din ang bunga. No, hindi ito inisprayan ng insecticide, so pero makikita na maging herbicide, ano, isang bombahan lang to ng herbicide, yung 2,4-D. Pagkatapos nun ay wala na. So ito yung itsura niya ngayon. Hindi pa siya ganap na hinog, pero malapit na. So ganyan kalilintog yung mga butil na ka-agri. So yung height naman niya ay tingnan mo, halos matabunan niya yung ating ano. Yun. So mamaya ikumpara natin ito doon sa direct seeding naman ka-agri. Hindi siya kasing ganda ng mga nasa Nueva Ecija, pero hindi naman siya nagpapahuli. Ayan, ayan. Hindi naman nagpaiwan ng husto. Yan. So RC160. Ayan, ang ginamit dito ay Nori Nano. Ayan, nanotechnology. So transplanted. Ayan, makikita mo yung pagitan, no? Ayan, ka-agri. At mamaya ay hintayin natin yung update doon sa ating mga direct seeded rice. Thank you ka-agri. Good day mga ka-agri. Nandito na naman tayo sa bukid at ito na yung mga pinagkukumpara nating mga tanim natin, no? Ito yung ating RC534. Maganda rin ka-agri yung kanyang naging uhay. At nauna talaga siya, oh. Sa isang linggo lang pwede na to, no? So maganda yung kanyang uhay ka-agri. Yukong yuko. Yan. At matangkad, ano. Ito naman yung ating 342. Medyo huli talaga siya compared doon sa 534. Pero talagang sa huli to bumubulas, oh. Ito yung ating huling update o semi-last na update. Ang huli natin ay yung pag-aanihin na. So makikita natin ka-agri yung 342. Konti lang yung dahon niya pero marami yung bunga, no, compared dito sa ating 534, no. Malalapad yung dahon niya, nakatago yung bunga niya, no, pero maganda rin yung yuko. So tingnan din natin ka-agri yung 160 at saka yung 216. Yan, so mga next week ano na tayo rito, magpapa-giik na tayo. So makikita na natin yung kanyang ani. So hintayin natin yung ka-agri. Bye. Yan, good day mga ka-agri. Nakadaan na si Maymay. At papalapit naman si Neneng. Ito ang iniwan ni Karding. Makikita natin dito yung ating RC216 nasa kanan. At ito namang RC160 ay nasa kaliwa, no? Pero makikita natin yung hulip, ano? Dito walang masyadong hulip. Ganda ng inuhay ka-agri. Ayan, oh, yukong yuko. Samantalang dito sa ating RC160 medyo bahagya lang. Mas maganda yung yuko ng 216, oh.
Puro butil, ka-agri. Yan, no? Samantalang dito sa RC160, no, bagamat matangkad siya, talagang hindi rin height is might, ka-agri, no, pagdating sa palay. No, iba yung lamanan, no, iba yung sa bunga, no. Makikita natin dito, yan yung kanyang bunga, oh. Bakit hindi naman siya masyadong huli, no, pero sa tayo talagang mas magandang tingnan to, oh. Yeah. Malilintog ang bunga na makapal, no, ka-agri. Yun yung 216. Samantalang dito sa ating 160, oh, nakatago yung bunga. Yan. Malalapad din yung kanyang dahon. Parang ito, kumbaga, parang ito yung 222 natin. At ito naman yung 534. Tago yung bunga. Masikreto. Ayan, yung 160 natin. Pero matangkad, ka-agri. Ayan. So, nasa 80 days pa lang tayo. So, maghihintay pa tayo ng mga halos 3 linggo kulang, no? Pero may mga magpapaani na rito sa atin, ka-agri, no? Yun, makikita mo rito, yun, Huwebes, may mga sa October 20 ay aanihin na yung mga mapupula na yun. Yung sa atin, hihintayin pa yung gilid. Yan yung mga ihinulip. Yan. So hintayin din natin na mag-araw para maganda yung pasok ng treasure. May awa ang Diyos, ka-agri, kahit nandyan pa si Neneng. Ayan, oh, si Neneng yan, oh, 3 o'clock in the afternoon, pero madilim ang papawirin, no? So yan ang ating update, ka-agri. Antabayanan ang susunod nating update sa anihan na, ka-agri. Okay, bye bye.